So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally matutunghayan na natin ang the biggest playboy sa balat ng social media, the biggest daddy of the year. Tumakas nga lang. The biggest ng babae na lang kaysa asikasuhin ang nabuntis niya. Meray Yamada. Siya lang naman mga kahombre ko yung nakabuntis kay Bea Bores. Palakpakan ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Wala akong totoong bisyo. Bisyo ko mag-jogging. Hindi ako nag-yosi. Yo, what's up? Tiny Montana in the house, guys. Hey, kuya. Sup, kuya? First time yata gumamit nun. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang content na nagawa ukol kay Bea Bores, mga kahombre ko. Last video ay tinalakay natin ang pagkumpirma mismo ni Bea Bores na siya nga ay buntis. At kasama ditong tinalakay natin kung sino nga ang posibleng ama ng dinadala nito. Sa video na to, mga kahombre ko, malalaman nyo na kung sino nga ang ama ng nabuong anak nila Bea Bores. Noon nalaman natin na nagkaroon ng isang convo sina Bea Bores at ang boyfriend nito na nilabas ni Sian Gaza. Kung saan ay meron silang problema na kinakaharap sa kanilang relasyon, mga kahombre ko. Ayon sa mensahe ng lalaki, handa naman itong panagutan ang anak nila. Ngunit lalayo na ito sa kadahilanang ang pangit ng ugaling pinapakita ni Bea Bores sa kanya. Tangina nyo, ano ba yung postpartum na yan? Ba't nabuo yung salitang yan? Anong pakialam mo? Putang ina nyo, di kami rin meron. Sa nangyaring pregnancy reveal nga ni Bea Bores na gumulat sa social media, mapapansin natin kahit kailan hindi nito pinaalam kung sino ba talaga ang ama ng kanyang anak. Yan clear. Mga kahombre ko Sa raw video naman na in-upload ni Tony Fowler sa kanyang Facebook, makikita rin nating nagpatutsada ito sa ama ng anak nila Bea Bores. Matabil ang bibig ko! Please, wag nyo nang hanapin yung biological tite. Busy siyang pumarty kasama yung bago niyang e-abab. With evidence yan, wag ako. Alam mo, hindi ko gusto saktan yung damdamin mo, putang ina mo no? Damn! Nambababae naman pala agad si kuya. Kinangina nyo kasi mga lalaki kayo, umaamin kayo sa babae nyo. Bakit? Ipagkalat na natin tayo mga lalaki po, kinangina lalaki tayo. Sa post ni Tony Fowler, nagawa rin naman mag-comment ni Bea dito at kinorek siya. You mean mga babae. Haha, joke. What? Huh? So meron na tayong konting idea mga kahombre ko, ha? So, usually kasi, yan yung defense mechanism ng mga lalaki, mga kahombre ko. Alam nyo yan, no? Para sa mga mahilig, mambabae dyan at manloko sa kanilang mga partner, ayan ang defense mechanism ng lalaki na hindi talaga ako para sa'yo. Kasi mas makakahanap ka pa ng best. yung totoo niyan, mga kahombre ko, alam nyo na. Ibig sabihin, meron na siyang ibang binababae. Actually, hindi ko naman inaamin yun or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Ganun talaga yon. It happens all the time and it's the same thing all over again, mga kahombre ko. Yan talaga ay totoo. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. Sa isang post ng isang individual sa TikTok, nagawa nitong magbitaw ng isang mensahe na nagbibigay pahiwatig na siya ang ama sa nasabing anak ni Bea Bores. Get ready! Things may not have worked between Bea and I, but I never said I didn't want to be there for our baby. I may not have handled our situation the best as of late, but walking away has never been an option for me. I'm here and I'm going to do whatever it takes to be the best father I can be. My daughter deserves nothing but the best and I will work every day to give her the life, love, and support she deserves. I will do better.
For as long as I am accepted into our child's life, ready or not, I will answer the call with my whole heart. I hope and ask that we are given the privacy necessary to navigate our situation, most especially the journey of Bea's pregnancy as smoothly as possible. Thank you. Oh, thank you sa mga basher, ha? So, sino ba itong Mera Yamada, mga kahombre ko, no? Na lumalabas na siya talaga yung boyfriend or ex-boyfriend, ex-partner ni Bea Bores. Si Mera Yamada ay isang Filipino-Japanese basketball varsity player ng paaralang Brent International School. Napag-usapan natin yan, mga kahombre ko, na ito ay galing sa napaka-yaman na pamilya. Ha? Kung makikita nyo, mga kahombre ko, ito po ay parang konyo boy, no? Halata nyo, mga kahombre ko, na ito ay galing sa mayaman na pamilya. And pwede ko sa inyo i-confirm or isplook na ito po, itong tao na ito, hindi siya public figure. Ngunit isa po itong private, mga kahombre ko. And actually, galing ito sa malupit at matinding business family. So, kumbaga, ano sila? Nasa business industry sila. So, malaki po at napakayaman ng mga tao ng mga ito. Hindi siya kalakihang content creator at nakatuon lamang sa isang pribadong buhay. Ngunit siya ay merong 11,800 followers sa TikTok. Si Mera Yamada ay isang sales vice president ng kumpanyang iShip Logipack Incorporated, na ang mga magulang nito ang founder na sina Mel and Atsushi Yamada. Grabe, mga kahombre ko. So, crazy to. Makikita po natin na super big time to. And actually, I believe this boy kasi kaya niya man talaga magpakatatay at gawing napakaganda ng future ng anak nila ni Bea Bores. So, hopefully, talaga, totoo yan. Unfortunately, minsan-minsan yung mga boy-boy dyan sa tabi-tabi lang sinasabi lang nila yung mga bagay-bagay. Tandaan, mga kahombre ko, araw ng mga puso equals araw ng talpakan, pampadagdag sa date at pampadagdag pang mot-mot. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo, nasa link down below. Ang pagiging ama hindi pang isang araw lamang. Ang pagiging ama, mga kahombre ko, medyo pang matagalan. Alam nyo yan, ha? Hindi lang medyo, panghabang buhay yan, mga kahombre ko. Forever and ever na yan nakatatak sa'yo na ikaw ay isang ama na. Yan ang totoo. So, delikado yan. Kailangan mong ayusin ang iyong sitwasyon. In this case, wala ka na mga ayusin financially, ayusin mo lang ang utak mo. Magpatingin ka, may something ka sa utak mo. Kapag due na ang mga dapat mong bayaran sa iyong anak, dapat nandyan ka lagi. Sa oras na kailangan ka ng iyong anak, dapat nandyan ka lagi. At lalong-lalo na sa mga panahon ng hinagpis ng iyong anak, you'll need to make sure na nandyan ka para sa kanya kahit nasa ang parte ka man ng mundo. You'll need to make her feel special and very, very much loved. Pukin ang ina nyo. Naalala natin, mga kahombre ko, na may nabasa akong message. Tama? Sa message na yon, ang labas, parang inaaway siya ni Bea Bores, no? Sa mga walang kadahilanan lamang na mga motibo. Sabi ko nga, no, parang napaka-strange naman, no, na merong ganung kaganapan, no, na imposible naman na paano nangyari yun na nagagalit si Bea Bores sa tao na ito ng walang kadahilanan. Imposible. Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! So what? So fucking what? Sino ka ba? Baka yung bunganga nyo, madurog, mababukaya ng mga kung anong kurimlam yan. Magtataka naman kayo, mga kahombre ko. Napaka-imposible naman po noon, ano? Anyway, hindi kaya dahil ikaw ay nambababae, kaya niya to ginawa? Makate ang mga bayag nyo, mga animal kayo. O ginagawa? Diba? Actually, hindi babae. Nang bababae ng maraming babae. Diba? Kaya niya to ginawa sa'yo. Alam niya kayo, ang kapal ng mukha nyo? Ang additional na tanong, mga kahombre ko, ng napakarami. Sino ang source ni Sian Gaza at paano niya nailabas ang info na ito noon? Kumakalat ngayon ang balita na si Sashna ang dahilan kung bakit napunta ang balita kay Sian Gaza. Ngunit sinagot naman niya agad ito.
I think galing ata kay Sashna or Zainab. Di ba friend sila ni Zian? Sana all baliw. Sabi ni Sashna, wala na akong ginawan tama. Ganito kasi yan mga kahombre ko ha. Magtataka rin talaga tayong lahat. Sobrang accurate nung nilabas ni Zian Gaza. Imposible yun mga kahombre ko. Medyo strange yun. Sa totoo lang yung mga ganung bagay mga kahombre ko, hindi nababayaran yun. So halatang halata po na merong nang snitch kay Bea Bores. O ikaw, tatanungin kita, bakit mo ako nilaglag? Na isa sa mga malalapit sa kanya. And makikita lang natin dito, ang mga kaibigan ni Bea Bores, no? Na close kay Zian Gaza ay natatanging si Zainab, Harake lang, at saka si Sashna. Wala kayong Diyos! Wala nang iba mga kahombre ko. So, ang tanong, sino sa kanilang dalawa? Okay lang naman yun, tapos na yun eh, di ba? Pero meron pong nang snitch na malapit sa circle ni Bea Bores kung di talaga nasa mismong tabi niya, no? Na nang snitch sa kanya kay Zian Gaza. Yan po ang totoo. Tarantado kang hayop kayo! Ha? Is it sad? It's very sad mga kahombre ko. Kasi bakit mo gagawin yon? Sana hindi mo na lang ginawa. Relax lang man, relax lang. Dapat hinayaan mo na lang yung sitwasyon na yan. Maawa ka naman sa iyong kaibigan. Ayan tuloy, nadagdagan mo pa siya ng stress, nadagdagan mo pa ng problema, tapos ang kapalit lang nun, hindi rin naman ikaw, kundi binigyan mo lang ng extra credibility si Zian Gaza, nang wala namang kapalit. Eh kayo, ha? Nakakalungkot mga kahombre ko na merong mga ganyang klase ng kaibigan. And that's the reality of things. Ganyan po talaga mga kahombre ko ang buhay-buhay. Stress lang ako dito sa Pinas, tangina nyo! As in, normal lang po yung ganyang sitwasyon. Na laging may mananarantado sa'yo. At sino yung mananarantado sa'yo? Yung mismong kaibigan mo. Nakakalungkot. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.